Good morning! So, time for a camp tour, camp review. As usual, expect for my honest review. Ikot tayo, like I always do. Pakita ko sa inyo yung mga features, amenities nitong camp. What are the good things and the bad things. Bata, tanong mo. Magkano po ya? Magkano po? 50 pesos lang, ma'am. Lahat na? Per car lang po. Per car. O, dalawa kami Dalawa kuya. na po. Opo. Sige po. Biniyadan mo na kamo. Left. Ay! Pagbigyan niya na, babalutin niya mo naman. Sabi ko nga ni sa kanya, sinilas ko na lang. They are catching crablets. Look at them. Look at those tiny crablets. Patay ka ko ng video, ate, ha? Yan. Oh, look, oh. Camper po kayo? No, yeah. Ah. So, they're campers and they're here. Second time na namin. Dito? 3 days ago po kami. Okay. Madami kami upo kasi na-enjoy lang kami. Kasi sobrang lamig nung nandito kami last time. Tapos kami lang nandito. Weekday siguro. Weekdays po. Mga around Tuesday. From Manila kaya? From Quezon City po. Ano? Tapos ilulutuin nyo na ito mamaya. Meron pa isa, oh. Ano yan? Patay? Patay ba yan? Na po siya. Wag na yan. Huwag na yan. Hindi na yan masarap. Look. Niluto namin siya last time.
Talagang crispy. How do you cook it? Anong nilalagay nyo? Nilagay namin last time is garlic and butter. Garlic and butter lang. Tapos ipa-fry. Ganun lang. Tapos siya. Walang Sprite, ganun. Ano siya, matamis siya yan. Sarap. Galing, no? So, if you go here at Marilake Camp, here's one thing you can do at night. Diba? Mag-i-enjoy kayo. Look at them, oh. Oh, ang saya, oh. Oh, yun, oh. Ayun, no? Enjoy lang mag-catch. Kasama sa experience, eh, no? Sarap. It's 9 p.m. and ramdam na namin yung lamig. Actually, kanina pa around 8 p.m. malamig na. Feeling nasa Baguio. Well, hindi naman kasing lamig ng Baguio, no? Pero pwede na. Good morning. So, time for a camp tour, camp review. As usual, expect for my honest review. So, it's obviously it's our second day here at Marilake Camp, and ikot tayo like I always do. Pakita ko sa inyo yung mga features, amenities nitong camp, what are the good things and the bad things if there's any. Alright, so ikot tayo and pakita ko muna sa inyo. So this is our setup, quickly lang. So eto, that's our tent. Tapos another tent, yung Cloud Moraine. So diyan kami natulog, and then dito kami nag-dine. Dito na rin yung kitchen. Okay, and then meron pa kaming isang maliit na tent. Ayun. Okay, so unang-una, fees. Yung charge dito is 500 pesos per head. No other fees for the car, no other fees for tent pitching. 'Di ba ang ganda? And then yung mga kids 10 years old below is free. So kasama ko yung pamangkin ko and si Super Pogi Lucas, 7 years old, so wala siyang bayad. So, 'di ba? Nandito ka sa Tanay and it's only 500 pesos per head. Okay, so yun na yung pinakaunang good news. And yun na nga, so wala pang extra parking fee for the cars. So ikot tayo, medyo marami kami. We are one big group this time, starting from here, tapos dun sa kabila, all the way here. The kids are playing, so let's walk. Hello. So Riverside is there. Andun yung tents namin. And ayun, unfortunately something hit my tire. So ayusin ko to mamaya. Na flat tire ako. I suspect dun to sa labas on the way in kanina kasi medyo masikip yung kalye doon coming in before you get down to the river, which I will discuss later. Okay, so ayan, mauna sila mag-pack up. By the way, it's February 11, Sunday. So nag-check-in kami kahapon, February 10, Saturday. So it's Chinese New Year celebration. Pauwi na kami mamaya-maya. Right? So etong nakikita nyo ngayon dito, medyo half na lang siguro to compared to the people who were here nung Feb 9 kasi di ba long weekend tayo. So ayan, medyo maluwag na. When we arrived yesterday, maraming mga pauwi. And balita namin from the admin, sobrang puno daw. Okay? So ayan, as you can see, meron silang CR doon, mga bagong gawa. Later pakita ko sa inyo.
umpisa natin dun sa river crossing kasi that is usually the concern pag pupunta ka rito. Ang tanong, kaya ba ng sedan? Kaya ba ng smaller car? Do you need a 4x4? Okay, so naglakad ako dito sa kalye. So, eto, behind me, yan yung street going out, pauwi na, palabas sa main road. Okay? So, pinapakita ko lang to sa inyo because may konting difficulty dito kapag marami kang kasalubong like what happened yesterday. Since it was a long weekend, maraming going out of the camp kami papasok. Nagkaroon ng konting traffic dito. So, medyo na-forced ako to move my car here sa gilid para may makadaan dito sa kabilang side. And I suspect dyan ako nabutasan. So anyway, let me use the other camera. Ayan, okay. Ito na approaching the Marilake camp and may sakto, ayan, merong paakyat. Palabas na Nissan Navara. Okay, so gigilid tayo dito. Now you can imagine kung gaano kasikip yung kalye. Look at that. Oh, ayan. Diba? So, medyo alanganin kapag may kasalubong. So I think it happens naman kapag ano lang talaga. Tsambahan lang din and pag talagang super busy, long weekend, holiday or something. So, dito sa right side, actually, there's another campsite. Hindi ko sure kung anong pangalan. Ito yata yung nabasa ko ng Tampisawan. Anyway, so, ito, the nice thing about this is, yung approach mo dito, sinemento nila. Kasi typically, yan yung challenge kapag yung paglusong mo dyan and then pag ahon mo rito, dyan ang usually mahirap. Kasi kung putikan yan, lupa yan, kakamot yung gulong mo, you will lose traction and doon na magkakaroon ng konting difficulty. Okay? And then, bossing. So, eto, para ma-imagine nyo yung angle niya. Ayan o. I think mga ano lang to, mga 10-12 degrees, estimate ko lang. And then, pag approach mo dito, kayang-kaya ng sedan. And, tingnan nyo kung gaano kalalim. Mababaw lang naman with my slippers. So, to answer your question, kaya ba ng sedan? Yes. Kayang-kaya ng sedan. May nakasabay kami dito kahapon on our way in. May naka-Wigo. And actually dun sa loob may mga naka-Mirage. Oh, ito, there's another car coming. Gilid tayo. Ayan. Yun, 4x2 lang yun. So, to answer your question, kailangan ba ng 4x4? No. Kayang-kaya ng 4x2. And by the way, ayan yung kabilang campsite. Tara. So, inayos nila, ayan o, parang, I don't know what you call that, parang breakwater ba yan? So, nag-slow down yung tubig, kaya hindi masyadong mataas dito. And ayun, dito naman, you don't really have to worry kasi yung mga bato, parang nilinis na nila eh. This is the biggest rock I can see here right now. Typical na yung mga ganitong maliliit. So, kung nag-aalala ka na baka may tamaan yung oil pan mo, tamaan yung under chassis mo, no, you're okay. As long, kahit nga Vios, Wigo or Mirage, kayang-kaya dito. Huwag ka lang overloaded, okay? Kasi kung marami kang sakay, syempre dadapa yung sakay mo, may tendency kang sumabit. So if that's the case, madali lang naman, bago ka lumusong, baba muna yung mga passengers, mag-walk na lang papunta doon. Okay? So yeah, pag nakita mo parang na-split yung river kasi medyo high ground dito. So may unang crossing ka doon, second crossing dito. But if you look at it, it's one big river. Ayun. So yung pag-approach mo dito sa Marilake Camp, yung parang admin office nila / convenience store andun sa yung red na yon, and yung campsites papunta dito sa kanan. So starting from here, yan na yung mga campers ng Marilake Camp all the way there, right? Tara, akit na tayo. Ito, medyo steep dito kasi sigurado ayan, dito
next is punta tayo dito sa may admin nila, sa may admin / convenience store. Meron silang ATV for rent. Magkano kaya? Tanong tayo. Ayun, ang dami lang ATVs dito. Sir, magkano ang rent ng ATV? 1.5 1 hour. Kasama na yung gasolina doon, di ba? Tapos may kasama ng guide at may kasamang guide. Hindi pwedeng walang guide. Talagang may guide lagi. Okay. So kahit isa lang ang mag-rent, may kasama ng isa pang guide. Okay. Ilan lahat ang ano nyo, ATVs nyo? 12 to lahat. Oh, parang ang babago pa no? Naamoy ko pa nga yung gulong eh. Mga 3 araw pa lang po ito. 3 days pa lang. Kaya kanina pagdaan ko dyan, naamoy ko yung mga gulong. Sabi ko parang brand new pa. Oo nga, bagong-bago pa. Tira may mga suspensions. Parang hindi pa nagagasgasan eh. So ayan, 1,500 per hour. May kasamang guide. Tapos dito may convenience store sila. Kung kakapusin kayo ng butane, meron silang butane dito. Bossing, magkano butane? 150. Okay. So para kang may malaking sari-sari store dito. Ayan, may mga chips, chocolates, tapos may mga pangluto. Ayan. So kung may nakalimutan ka, kailangan mo ng panluto, mga gamit panluto, meron din dito. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, merong Red Horse. Ayan, beer. So magkano? Red Horse is 100, Pilsen 100, Sandig 100. Okay, lahat yata ng beer is 100. And then meron din silang mga ganito, Alfonso 350, Nobelino 350. So mga wine nila 350. May MP Light 200, 160. Ayan. So may Fundador, may GSM. Ayan, ang paborito ng lahat, Emperador Light. Okay? And then may mga soft drinks din. And then dito mga delata. Okay, you have your canned goods. Okay, kompleto. So kung wala kayong dalang mga cups, ayan, meron mga paper cups. Nakalimutan magdala ng toothbrush, may toothbrush. Okay, tara, balikan tayo. May ice din pala sila dito. And then, pinakamaganda sa lahat, meron silang charging stations dito. Ayan o. Walang bayad yan, libre. Yun nga lang, siyempre, tatayuan, babantayan. May mga solar panels sila. So yun yung source ng electricity, kaya nakakapag-charge. Okay, so dito mountain, and then ayan, start na ng mga parking, nagka-camp natin sila dyan. And then dito yung riverside, ayan, sila tayo galing kanina. And then next is puntahan natin yung CR. Okay, bago tayo pumunta ng CR, na daanan muna natin to. Meron silang mga pwede mong gawing activities dito. Ayan. Yung niyayaya nga niya ngayon, yung kasumba namin dyan. May badminton. There's airsoft ba yan? Tapos, ayun, may mga targets ka doon. Maganda. So, bagong gawa, very obvious, bagong gawa yung CRs nila. So, ayan, isa, and then andun meron din doon, no? Comfort room. So, madaling mapansin. Pasukin natin, silipin natin sa loob. Kaya lang may tao eh. So, meron silang common na ano dito, wash area. May tubig. Medyo mahina lang ang tubig. Pero, bago yung tiles, malinis naman. And ayan, so pag tingnan mo dito, you have 2 for men, and then 1, 2 for ladies. May tao pa. Punta lang natin yung kabilang comfort room, baka bakante doon. Yun ang silipin natin.
So eto, may wash area din pala dito. So may tatlong lababo. Okay. And we are back here sa area namin. Malapit nang umalis yung mga kasama namin. Okay. By the way guys, before I forget, yung mga nakita nyo, mga portable tables, tsaka yung mga orange chairs, monoblocks, they're for free. I mean free to use by the customers. So pagpunta talaga na yung mga dala naming tables, actually hindi na namin nailabas, hindi na kailangan. So kung dito kayo magka-camp, pwede na kayo magbawas ng ano nyo, mga bit-bit nyo, ng mga camping gears nyo, bawasan nyo na, kasi libre na yung upuan tsaka chair. So eto, nag-stock si ate ng ano, ng tubig. Medyo mahina ang tubig, meron, hindi naman nawawalan pero mahina. And then meron ditong shower. Ayan. Pero hindi magamit kasi nga kulang sa pressure yung water, hindi makaakyat. And at dito, nakapila na kami. Medyo may konting pila sa paggamit ng comfort room. Kasi nga, syempre morning, around this time, people are starting to leave. So, maliligo na, magpapack up. Meron ulit dito isa pang shower. Ayun. Na hindi rin nagagamit nga kasi hindi enough yung pressure ng water. Okay, ayan, bakante na. So, ayan. Maganda naman yung CR kasi bagong gawa. So, all tiles, yung buong wall, tiles all around. Maganda yung decent size, magandang klase yung toilet. And then, yeah, yun nga lang at this time, may hina ang pressure ng water. Kahapon pagdating namin, about the same, ganyan din. And kaya meron silang malalaking timba dito. And yun nga lang, wala silang bidet, right? But I think before they even put a bidet, they need to prioritize working on the water pressure. So dito, for some reason, yung dito medyo mas malakas yung tubig. And then the good thing is, andyan o, si ate, may naka-standby, may naglilinis. Ay ate, okay naman, well maintained, maraming tao, marami silang tauhan dito. Okay, even nakalimutan ko pala banggitin kanina, even sa pagdating mo, as you approach the river, may nag-a-assist na, maraming tao. O ikaw nakalagay sa'yo sa Tupperware. Tapos ang ano po nakabukas-bukas. Tiga ganyan na lang. Oo nga eh. Hirap na hirap ka. Ito, forward ko sa'yo sa Lazada lang yan. Sada. Pero ito hindi naman to special. Baka gusto magpa-order ito. Water, Pwede orderan mo na rin kami. pwede. Okay, so quick summary, important information. So number 1, magkano yung camping fee? 500 pesos only per head. No extra fee for your tent, no extra fee for your car. 10 years old and below, libre, right? Number 2, etong mga tables and then yung orange na monoblock, it's free for use, walang bayad. Okay, ano pa ba? So okay yung CR, malinis, nakita niyo naman kanina, brand new, bagong gawa, naka-tiles, wala nga lang bidet, and medyo mahina yung water pressure. And ano pa, how was our experience? Okay ang mga kasama naming campers, walang kamote camper. So to you guys na nakasabay namin dito, good job sa atin lahat dito. Walang kamote kagabi, natulog kami ng mahimbing. So we stayed here Feb 10 to Feb 11. So if anyone from our viewers na nandito rin, good job sa atin lahat. Tahimik naman kagabi. Ang naririnig ko lang talaga yung river, yung sound ng river. Sa umpisa medyo feeling mo maingay, pero dahan-dahan it turned to parang music to my ear. Nakatulog ako. There was a time actually mga 4 na medyo naalimpungatan lang ako, and I really thought nasa bahay ako, nakalimutan ko. Another thing to note is yung service ng mga tao rito. Ang dami nilang tao from the time na mag-cross ka pa lang ng river. Asa na yun? Mag-cross ka pa lang ng river, maraming sasalubong, maraming mag-a-assist. Pag nakita nilang nakasedan ka at mukha kang loaded,
meron nang nakaabang, tutulong sila, itutulak ka. Okay? Tapos roaming sila dito, mga nakaradyo, very respectful, very attentive, very friendly yung mga staff nila. Okay? And yun nga, aside from yung mga roaming guys, pinakita ko naman sa inyo, may attendant dun sa CR namin at may naglilinis. Alright? And then dito mismo sa campsite, meron silang mga solar light. Ayan. Ayan, nakita nyo ba? Ayan. So, hindi siya completely dark. Naka-face down naman siya, so mayroon ka lang konting shade. Kasi pag, sa camping, di ba, pangit naman pag sobrang harsh yung liwanag. And then, ayan, nakita nyo yung pole. Ayan, may solar light din. So, may liwanag dito sa campsite. Okay? And yun nga, lalo na for big families, for big like us, tapos mga big setup like this, hindi sila ano bang pinakamagandang politically right na word? Hindi sila yung maya may bayad. So ayan, dalawang malalaking tents, walang extra fee yan. Okay, so ang laki ng campsite dito. So to those of you who have seen my mga camp review videos, ang usual na sinasabi ko, ayaw ko nagpupunta sa mga campsites na mainit, na walang puno. Tapos parang ang dami mong hinahanap, di ba? So wala namang perfect na campsite. Pero para sa akin, basta meron ng puno, which is eto, na satisfy yung requirement ko. May puno, tapos may body of water, para kumpleto yung elements ba. Tapos mountainous, ayun, di ba? Tapos nice view, nice. Parang kumpleto na yung ano mo, yung feel, yung connection mo with nature. So na-satisfy naman dito. Now, syempre, wala namang campsite na di ba? Perfect. Anong not so good? Minor lang naman to, pero something that I hope the management or the owner will watch this. Well, actually, forward ko naman sa kanila. For improvement, kasi bago pa lang din naman to. Ang medyo turn off lang is yung grounds. I hope magtatanim sila ng grass dito. Pag ito na nagkaroon na ng grass, perfect campsite na talaga to. Kasi ayan, medyo maalikabok. Ayan, mag-aalikabok. And then yung paa mo rin mag-aalikabok. And then I'll show you yung parang doorstep ng tent namin. Ayan. So maalikabok. Pero maliit na bagay na lang yan. Kasi pag ang lang siguro dito, pag tag-ulan, baka maging putik. But yun nga, hopefully the owner, the management will watch this. And yun na, sir, suggestion ko lang, lagyan nyo, magtanim kayo ng grass. Ang ganda na nito. Ganda. Ang laki ng campsite. And one more thing before I forget. Okay? Something na na-appreciate ko bago pa ako dumating dito, yung pag-chat ko pa lang sa kanila sa messenger nila. Sobrang na-appreciate ko na, you know what? Gusto nga sana namin pumunta dito nung Thursday, Friday night, yung holiday, yung Chinese New Year na ginawang holiday, di ba? Yung Friday, Feb 9. Tapos yung kachat ko, diniscourage niya kami kasi puno na daw, madami na masyado. Gusto ko sanang pumilit. Sabi ko, reserve mo na sa amin yung isang spot. Diniscourage niya talaga, hindi siya nag-give in. And I'm glad that he or she did that. Parang di ba siya swap ang sakita na sige, kung parang yung iba, sige, pasok na, tanggap lang ng tanggap, basta makatanggap lang ng bayad, malaking kita. Yung kausap ko, appreciate ko dahil pinigilan niya ako, sinadjust niya na Saturday na lang daw. So true enough, yun nga, pagdating namin kahapon dito in the morning, ang daming palabas, traffic actually, dun sa kanina pinakita ko sa inyo, traffic dun. So good thing di ko pinilit yung gusto ko at sinunod namin yung suggestion nila. So kaya ngayon dito hindi masyadong maraming campers kasi malaki yung campsite, pero hindi siksikan. Okay? So dun pa lang makikita mo na matino ang kausap mo. And then sabi ko, kako, kumusta naman kako yung quiet time nyo?
strictly implemented ba. Kasi kami, when we camp, ang gusto namin is tahimik, yung peacefulness. So sabi nila, ini-implement daw naman nila yon, and then in case na may mangyari, na may maingay, mag-message lang daw at they will take action. So good thing, overnight, they did not need to take action. Kasi, yun nga, again, wala kaming nakasabay ng kamote camper dito. Maayos lahat ng nakasama namin. Oh, by the way, one very important thing nakalimutan kong sabihin. May Starlink dito. Okay? May Starlink dito at libre. Okay? In some areas medyo mahina, in some areas malakas. May time din na mahina, may time na... Of course, Starlink connection is via satellite, so depende rin talaga din sa weather condition. But early in the morning, nakapag-video call kami. Eh ngayon, hindi na. Even yung upload, medyo bumagal. And then mamaya lalakas ulit. So, okay naman. And it's free. So, ano po ba naman irereklamo natin? And we are camping to connect with nature. So, okay na yung once in a while, mga once every 2 hours ka na lang mag-check ng message mo. So, ayun. Alright, so I hope you appreciate our video and I hope nakatulong yung information na shinare ko sa inyo today. And yeah, to the campers out there, I hope you could find time to subscribe to our channel. Alright, so that's it guys. Enjoy the outdoors. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.